May kwento lang ako sa inyo. Kasi simula nung tumira kami dun sa paupahan na pinupahan namin, okay naman yung unang part ng taon. Wala kami naging problema sa pinansyal. Kasi siyempre, maganda yung pasok ng ano namin eh. Kasi inabot na kami dyan, almost magpa 5 years na kami sa inupahan namin. Dahil nga sa masikip yung aming paupahan na inupahan, sakto naman, umalis naman yung dulo na kwarto na umuupa. Kami lumipat doon. Pero dumating sa point na ang bigat ng ano sa akin. This year kasi nakalumipat kami doon last year lang, last February. Na anak asawa ko is July ba? Oh, last year pala. Oh, tama. So, ay 1 year na rin kami doon. So, ganun ang setup namin. Ang bigat nung pasok ng taon. Kasi alam niyo kung bakit. Nasa Bicol ako. Di ko alam yung anak ko is hindi maganda yung ano niya, hindi maganda yung sitwasyon ng karamdaman niya. Pero okay, ano naman, parang mild lang din yung ano, kaso hindi mo masabi dinala sa sa ospital. Hindi ko rin masabi kung bakit, anong dahilan bakit na hospital. Is convulsion. 31 pa lang, doon na. Gusto ko nang bumiyay pabalik dito sa Manila kasi nga nasa Bicol ako eh. Alam niyo man nangyari? The January 1 yung biyahe ko. Nagkamalas-malas yung biyahe ko pabalik na Manila kasi yung motor ko nasira. Biglang ayaw nang umandar that point. Pero dahil sa siyempre gusto ko talagang makabalik na ng Manila dahil nga sa anak ko nasa hospital. Yun nga, talagang sabi ko, ano ba talagang nangyari sa motor ko, kaya hindi ko inaasahan yun. Inabot ako ng 23 hours from Manila to Bicol dahil doon sa motor ko na patigil-tigil, nasisira. Pag lumalayo, namamatay yung makina. Ginagawa ko every 10 to 15 minutes. Start na naman siya, takbo na naman. Inabot ako ng 1 day, 1 night, and then nakarating ako ng Las Piñas is 6:33 ng umaga ng Ados. So, halos magto-24 hours ako na sa biyahe. Ito pang masakit, ito pang masaklap. That time na problema dahil taon na taon nasa ospital kami. As in wala talaga akong malapitan na doon sa pambayad namin sa ospital. Kasi ayokong umasa sa kamag-anak ko. Totoo yan. Hindi ako lumapit doon para lamang manghingi ng doon sa anak ko pang bayad. Kasi itinatak ko sa isip ko, kasi sinagsabihan ako na alam mo yung kontra sa kanya, pero hindi ako nag-isip ng ganun. Ipinaglaban ko yung sarili ko doon sa kanya at doon sa kamag-anak ko para lamang matanggap nila. Alam ko hindi nila tanggap yun pero hindi ko na inisip yun kasi meron kasi akong anak sa una, meron akong asawa sa una, kasal ako doon. Pero hindi ko na inisip yun. Ang inisip ko is masalba yung buhay ng anak ko eh.
nung nasa ospital kami. So, dumating ako doon, medyo okay siya kasi gumanda yung kanyang pakiramdam. Sabi sa akin, baka ikaw talagang hinihintay nito. Kasi nung umalis ka talaga is iba yung kanyang pakiramdam. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa ko para lamang maging yung anak ko? So, isip ako ng isip. Yung pala may infection sa sa ihi. Yung kanyang tumaas yung kanyang tawag nito. Tapos sa dugo din. Basta nagka-problema na. So, pinabot kami ng 5 days dun sa sa ospital. Noong January, kaya hindi ako nakapasok in 5 days. So, siyempre dahil anak ko yun, hindi ko pwedeng pabayaan. Sabi ko, sana ko hahanap ng pera para lamang may pambayad doon sa inaram namin na 70K para lamang maka yung anak ko makalabas na sa ospital. Alam nyo, hindi ko inaasahan na ganito mangyari sa akin. Hanggang ngayon is March. Ngayong March na to, hindi ko inaasahan. Hanggang ngayon, sobrang bigat ng daloy ng grasya sa akin. Oo, may trabaho ako, pero hindi ko pwedeng asahan yung trabaho ko, hindi ko pwedeng asahan yung sahod ng trabaho ko kasi halos kinukulang pa rin. Nagkakautang-utang kami ngayon. Kinukulang kami sa pagkain. Gatas ng bata, andyan kulang. Kaya minsan napapasigiwi ako ng sponsor sa sa vlog ko, sa upload ko. Pero hindi para manghingi ako ng sa akin. Ang sa akin lang sana is para dun sa bata o kaya dun sa magiging tulong sa pinansyal namin. Sabi ko, pag may tumulong sa akin is malaking bagay kasi mabibigyan ako ng chance na mapaisip kung anong gagawin ko dun sa sponsor na binigay sa akin, binigay dun sa magiging katuwang ng budgeting. Ang hirap ng pasok ng taon sa akin ngayon. Hindi kagaya nung dati na okay lang, normal. Pero ngayon, iba talaga yung pakiramdam ko ngayong taon na to. It's 2026. Kilabot na di ko mo malaman talaga kung bakit. Set up is not is possible. Pero kinakaya ko, kinokontra ko yun dahil gusto ko mangyari. Ligtas yung pamilya ko, ligtas yung anak ko, ligtas ako sa trabaho. Kahit magpuyat ako, kahit mapagod ako, okay lang. Inisip ko, sana ako kukuha ng iba ng pantustos. Sabi ko, sobrang naman ang ginawa na sa akin itong nangyari sa akin. Para ako sinumpa na hindi ko malaman bakit. Hirap. Sabi ko, kailangan ko ba talagang iiyak to? Kailangan ko ba talagang isigaw to? Minsan nag-aaway kami ng asawa ko dahil lamang sa pinansyal. Alam niyo yun? Grabe. Pero dahil sa pananalig ko sa taas, dahil sa Diyos natin, sa ating Panginoong Jesucristo, binibigyan niya ako ng lakas ng loob para todo magsikap ibigay yung kinakailangan. Nakakaramdam na rin ako ng hilo sa katawan ko. Mahirap sabihin na
wala kang sakit, pero meron. Minsan pag kumakain ako, nahihilo na ako. So, hindi ko alam bakit. Siguro dahil sa cholesterol ko o dahil sa nagpa-check up ako dati, sabit na. Kunti na lang. Isa na ako sa diabetic. Pero hindi ako nag-isip na mapupunta ako sa ganun. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Kasi pag na-stress kasi ako, iba ang tapo na stress sa akin. Kain talagang ko, ang punteriya, kain. Lamon. Hindi ko na mamalayan na yung katawan ko pala nasusobrahan na. So yun. Pasensya na kayo dahil kinuwento ko sa inyo to. Base lamang sa nangyari sa akin, kinuwento ko sa inyo dahil gusto ko lang ilabas yung sama na loob sa sarili ko, guilt sa sarili ko. Gusto kong umiyak pero sabi ko iiyak ako tapos nandyan din naman. Minsan nangyayari sa akin yun, kinakaya ko na lang para lamang makahinga ako ng maluwag. Pero wala nang gaan. So hindi, mabigat ang sobra yung nararamdaman ko sa sarili ko ever since na ginagawa ko yung araw-araw. So yung pasensya na kayo, bakit ko na share sa inyo to. Ito ang buhay ko. Buhay driver. Araw-araw. Nagsisikap na magsisikap. Makuha lang yung gusto. Para hindi ka api-apihin ng iba. So salamat sa sumusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon. Andiyan pa rin kayo. Kahit may mga kaaway tayong ayaw sa atin. Gusto ko na mag-resign sa trabaho ko pero inisip ko wala akong pagkukunan na iba eh. Hindi, ito lang trabaho ko na to. Pinapauwi ako sa amin dahil yung father ko is matanda na, is old na. Kailangan niya ng kalinga ng anak. Pero paano ko uuwi sa ngayong sitwasyon? Sobrang bigat. Yung motor ko sira, hindi makabiyahe ng malayo kasi kailangan mo pa ng maayos yung motor. Ano yung pamamasahe ko? Wala akong pamasahe, ni pisong kusing. Magkano pamasahe sa amin? 800, pwede na. Depende kung ordinary o hindi. Sabi ng pinsan ko, kuya, umuwi ka na dito. Kailangan ka ng papa mo. Hindi na ako makauwi kasi nga, yung sinasahod ko, halos sakto lang din sa pambayad sa bahay. Tubig, ilaw, yung pinagkakautangan ko pa, binabayaran ko pa. Walang matira. 1,000 sa sinasahod ko, sumahod ako ng 12K. Wala na, di na kasi. Nabi ko, nakakapanlumo naman tong sahod ko. Alas wala na akong wala akong kadala-dalang pera. Ni pisong kusing wala akong dalang pera ngayon dito. Nagpapasalamat ako dahil may baon akong pagkain. Pero ni pisong kusing wala akong dala. May wallet ako dito, puro
ID ko lang, yun lang. Pero wala eh. Samantalang dati 50 pesos masaya na ako sa wallet ko, okay na. Pero ngayon, ewan ko ba. Isa na kayo dahil nasishare ko to sa inyo. Kung napagdaanan to ng mga drivers na nangyayari sa akin, ngayon pa lang napagdadaanan ko na. Hindi ko sinishare to sa inyo dahil lamang gusto kong ipalabas, magpasikat, hindi. Gusto ko i-share sa inyo, lalo sa mga drivers na kagaya ko, nakakaranas ng ganito. Kaya alam niyo yung gusto kong mag-inom pero hindi ko magawa, gusto kong magwala, ay gusto kong alam niyo yung maglasing. Pero pag iniisip ko, nawawalan ako ng gana na gawin yun. Kasi wala din mangyari. Maglalasing ka, pero kinabukasan, dyan na naman yung problema mo. Kasi lang ang pera eh. Kaya ngayon, nakakawala ng gana. Ang bigat ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Sobrang bigat na naranasan ko this year. Hindi ko sinisisi yung taon. Hindi ko sinisisi yung kung sinong tao. Yung base lang sa nangyari sa akin, naikwento ko sa inyo. Walang doubt sa ibang tao, kundi sa akin. Bakit? Salamat na marami sa inyo sa pagsuporta sa aking mga videos na Simply GR Vlog. So hanggang dito na lang yung aking video dahil andito na ako sa pasero ko. So next video na lang tayo. Salamat na marami. Simply GR Vlog, please subscribe my YouTube channel. Bye bye.